sa Abril, tuig 2026. Sweldo day sa mga empleyado nga gakubrag sweldo matag kinsenas katapusan. Sa man napakay mabilin ana. Na inyong gidawat nga sweldo napakay mabilin. Kasi igor na ibayad sa utang. Muds ka mahal precious mga panaliton ron, no? Welcome sa laing edisyon sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio, Kakampi Radio. Laing edisyon sa atong panaguban-uban, kiyugin ninyo, sulod sa usa ka oras na atong programa. Alauna hantod alas 2 ni madunggan ha, Lunes hantod Biyernes, 96.7 sa inyong mga radyo. Gusto makakita sa tuwas Facebook na apod Kakampi Radio. Pwede po ninyo matanaw diha. Musta man mo? Mga kaigsuunan nato, mga naminaw nato nga dunay mga paryente sa abroad. Kumusta naman ang inyong mga kaparintihan dito? Labi na diya sa Middle East. Kumusta na ba ninyo? Gusto ilang kahimtang dito. Maraming kalma-kalma naman si Urong Gira. Ibog rata na yung utok po ni Donald Trump sa hay, no? Dihang iyahang gibanatan ang Iran, gihimong lakang sa Iran, gibabaga nila ang Strait of Hormuz para dili makaagi ang mga barko. Be it shipment, cargo, gasolina, krudo, gibabaga nila nga bawal moagi dire. Ilabi na ang mga barko nga gikan sa nasod nga aliado sa Amerika. Nibalos po si Trump, ingon si Trump, o sige, inyuhan ang babagan, bombahan ako ang Strait of Hormuz. Doon ay negosasyon na hitabo, pero wa man nagkasinabot. Pero giluagan sa Iran ang ilahang pagbantay da sa Strait of Hormuz. Ingon sila, sige, pwede na makaagi, hinahinay, agi. Karon nang nabuo ang Amerika, ingon na po sila nga aamo pong harangon ang mga muaging barko. Asa na tapadulungan eh? Sa dihang nag-announce ang Iran nga okay, makaagi na ang pipila ka mga barko, kahit pa paano na-feel dayo na to, nabati dayo na to ang epekto ani. Una ng mga sagonson nga pagkunhod sa presyo. Kasi sa world market mo epekto man pud na siya dayon. Ingon pa sa mga eksperto, panahon nga nagira sa Iran, ning saka hantod 90, 95 up to 100 kapin dollars per barrel, 120 ata, $110 per barrel ang presyo sa petrolyo dito. Pero sa dihang ni abre na ang Strait of Hormuz, nagluag na ang Iran, nibaba kini, nahimo na siyang mga 90, 85 to $90 per barrel. Pero after sa pronouncement na po aning Donald Trump nga iyahan na po daw ang harangon ang mga barko nga miagi dito Strait of Hormuz, kay iyang duda nihatag siguro og tong, nihatag siguro og kwarta dito sa Iran ang mga nasod iyang babagan, pingsaka na po daw ang presyo sa petrolyo, iabot na po balik og 100 to 110 per barrel. Ay, nako. Imbis arang-arang na to, nagsugod na og baba og presyo gahapon, di ba? Martes, gahapon. Baba na og 20 pesos ikan sa katong niagi pod nga price reduction of 14 pesos. Lato nato na po ni karong semana or next week kung unsa na po'y mahitabo. Pero isa sa ginalantaw karon ha, isa sa mga balita nato ron, kining Russia daw posibleng mahimong supplier sa lana sa Pilipinas, ingon sa Department of Energy. Sa uban pa natong headlines, sa Abril, 429 billion nga crisis fund gikinahanglan kung mulungtad pa hantod katapusan sa tuig ang tensyon sa Middle East. Ang Department of Agriculture gipasalig nga magpabiling ligon ang supply sa bugas taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana. Planong pagtukod og fuel storage facility sa Davao, hugot nga bibabagan sa Davao City LGU. Middle income earners nga apektado sa taas nga presyo sa petrolyo ug nag-unang palaliton posibleng ayudahan.
Kaayo na lang, may na lang pod. Kapin libo ka mga job vacancies up for grabs. Ugma, mamahimong applyan ugmang adlaw. Ang Samal Bridge, posible daw nga makumpleto pa sa 2030 tungod sa kakuwang sa funding. Ang Davao City Government, ay na lang, nakahuna-huna na gid sila nga mag-flexible work arrangement. Nag 4-day work week na lang ang mga empleyado sa LGU sa Davao City. O ka na, pipila sa mga headlines sa itong mga balita. Karon ang detalye. LGUs. Bisan pa man nga miabot na sa 55.97% ang completion sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Posible nga madelay pag-ayo ang construction sa maong tulay. Sultis sa Regional Project Monitoring Committee ubos sa Regional Development Council 11 sa ilang press release nga giluwat gagahapon, kini tungod sa nag-atubang karon og hagit sa pondo ang maong proyekto nga mahimong hinungdan sa paghunong sa trabaho karong umaabot nga Mayo 30. Kung mahitabo ang suspension sa operasyon, posibleng malangan ang paghuman sa tulay hangtod sa September 2030. Hinoon na humana ang tanang board pile work sa maong tulay samtang ginasunod na karon ang pagtukod sa mga pier column, pile caps ug ang mga navigation bridge structure sa dapit sa Davao ug Samal. Good job alang sa laing sa mga Davaoenyo. Siyempre, apil na po na mga interesado ani ha. Ugmang adlaw, laing oportunidad sa bang hatag alang sa mga job seekers tungod aduna ipahigayong job matching sa SM City Davao Annex Event Center. Hanyag sa mga employers ang anaa sa total 1,103 ka mga bakanteng trabaho sa nagkadaiyang industriya. 592 ka vacant jobs alang sa BPO ug IT services. 337 ka bakanteng trabaho alang sa retail and wholesale. 109 job vacancies sa banking and finance. 23 ka job opportunities sa healthcare o kapin 50 ka bakante sa construction, logistics o distribution o daghan pang uban pa. Diha niha sa SM City Davao Annex Center. So mga interesado, pwede po mo apil diha. Ginalantaw karon sa gobyerno ang posibleng tabang alang sa middle income earners nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug mga nag-unang palaliton. Sumalak ang Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano. Usa sa gihisgutan sa Uplift Committee mao ang posibilidad nga palapdan ang fuel discounts dili lamang sa public utility vehicles kundi apil na ang private motorist. Ang Uplift Committee nga gimugna ubos sa Executive Order number 110 nanguna sa tubag sa gobyerno sa energy crisis tungod sa tensyon sa Middle East. Tumong niini nga magpabiling stable ang presyo sa fuel ug pagkaon ug makahatag og tabang sa mga sektor sama sa mag-uuma, mananagat ug transport workers pinaagi sa target subsidies. Gisupak sa Davao City Government ang plano pagtukod og foreign military facility sa rehiyon. Human miguwa ang report nga posibleng magtukod og fuel storage facility sa Davao. Una nang gipahayag sa Armed Forces of the Philippines nga suportado niini ang maong proyekto sa Mindanao nga makatabang sumala pa kini sa pagpalig-on sa depensa ug operasyon sa militar lakip na sa West Philippine Sea. Apan giklaro sa lokal nga panggamahanan nga dili nila suportahan ang proyekto kung walay direkta nga benepisyo sa publiko. Ilabi na karon nga misaka ang presyo sa gasolina ug palaliton tungod sa gubat sa Middle East. Sumala sa United States Naval Institute, nagplano ang United States Department of Defense nga magtukod og Defense Fuel Support Point o DFSP sa Southern Philippines sa tuig 2028. Ang maong pasilidad gilauman nga makaimbak og hangtod 41 milyones ka galon sa fuel ug uban pang produktong petrolyo para sa operasyon sa United States. Sa
Sa laing pang balita, gipasalig ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na nagpabiling ligo ng supply sa bugas sa nasod bisan pa sa pagsaka sa presyo sa lana o gasto sa agrikultura tungod sa tensyon sa Middle East. Sumala sa Department of Agriculture Chief ang posibleng 20% nga pagkunhod sa produksyon sa humay. Iisip lamang nga worst case scenario ug wala gilauman nga mahitabo tungod sa mga lakang sa gobyerno. Dugang pa niya nakabenepisyo ang Pilipinas sa igo nga global rice supply. Ilabi na gikan sa mga nag-unang exporters sama sa India o Vietnam. Nga rason nga anaa sa peak harvest season. Nga karon naa sa peak harvest season. Gibutyag usab nga hapit na puno ang mga bodega sa National Food Authority na nagsilbing buffer stock sa nasod. Nagahinusab ang DA og 10 billion pesos nga assistance package alang sa mga mag-uuma og mananagat lakip na mga fuel subsidies ug uban pang interventions na naghatag prioridad sa produksyon sa bugas. Andam usab ang gobyerno nga mudugang og hantod 20 billion alang sa farm inputs ug 10 billion alang sa tabang sa fisher folk aron magpadayon ang ilang panginabuhian. Ipalambo pag-usab sa DA ang paggamit sa alternatibong solusyon sama sa biofertilizers aron maminusan ang pagsalig sa mahal nga agricultural inputs. Gitanaw karon sa Department of Energy ang nasod Russia isip usa sa posibleng alternatibong supplier sa lana alang sa Pilipinas. Kini taliwala sa nagpadayon nga tensyon sa tungang sidlakanan nga nakaapekto sa global oil supply. Sumala pa sa DOE nga importante ang pagdugang o kapilian sa supply sa lana aron masiguro ang padayon nga supply sa nasod ilabi na nga nagsalig ang Pilipinas sa imported nga lana gikan sa ubang nasod. Gipatin-aw usab sa mga opisyal ang posibilidad sa pagkuha og mga pagtugot aron makapadayon ang importasyon gikan sa Russia bisan pa sa nagpadayon nga international regulation. Gawa sa Russia, gitan-aw usab ang ubang nasod isip alternatibong sources sa lana karon aron malikayan ang kakulangon sa supply sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang maong lakang kabahin sa mas halapad nga plano sa gobyerno sa pag-diversify sa energy sources o pagpanalipod sa ekonomiya batok sa epekto sa krisis sa nga merkado sa enerhiya. Oy, 429 billion daw nga crisis fund ikinahanglan. Ang problema nasud naman sa maleta. Oo ko. Ikinahanglan sa gobyerno sa Pilipinas ang kinatibok ang 429 billion nga crisis fund aron magpadayon pa hangtod sa katapusan sa tuig. Kung magpadayon pa hantod sa katapusan sa tuig ang tensyon sa tungang sidlakanan sumala sa Department of Economy, Planning and Development. Sumala pa, doble kini kung ikumpara sa 238 billion nga una nang gipahibalo sa DBM. Isip gikinahanglan nga pondo aron matubag ang epekto sa gubat sa Iran sa ekonomiya sa nasod. Lakip niini gikanayon ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan nga kung magpadayon ang tensyon sa sunod sa unom ka bulan gikan Hulyo hangtod Disyembre, mas mutaas pa ang panginahanglan sa resources o kinahanglan mangita og paagi ang gobyerno aron kini matubag. Dugang paniini gitumbok sa kalihim ang estimar sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport Committee nga nagbana-bana og 429 billion nga pondo alang sa upat ka kritikal nga sektor hangtod sa katapusan sa 2026. Lakip na ang agrikultura, transportasyon, enerhiya ug ang sektor sa mga OFWs sa kasamtangan. Kung mohunong ang krisis hangtod Hunyo lamang, giingon usab nga posible kining mokabat sa 205 billion ang magamit isip emergency funds subay sa Uplift report. O nasulod na sa malita. No? Mo nang ato ang bantayan.
429 billion. Ay, ampo lang ginato nga di na ni mo kuan mo padayon pa ang gira. Maundang na ning utok sa presidente sa Amerika. No. Ang Russia mo to, gwapo pod nga mamahimo siyang supplier nato, alternative supply sa fuel nato kay ang Russia napo na sila kaugalingon nga source sa lana. Pero nakapait no, na isa ka balita diri nga ang Pilipinas daw nananghid ta dito sa Amerika og dugang 6 ka bulan para i-waive ang sanction nga mupalit ang Pilipinas og krudo dito sa Russia. Ay no, kita nasod nga independyente pero og natay gusto nga lakang mananghid pa ta sa Amerika. Ambi ba nako nga nakuha na nato ang atong independensya kaniadto pang panahon na. Diba mo bitaw ka sa ulog ng Independence Day. Pero sa mga ingani nga lakang panahon sa krisis, nanginahanglan ng katawhan og alternative fuel supply. Tungod lang nga doon ay sanction ng Amerika sa nasod Russia. Ang gisanction ani katuma mga aliado nga nasod sa Amerika. Okay, sige kay tuta. Aliado man ta mo. Ingon sila nga ayaw mong palit diri ha, bawal ni. Damay-damay ba? Damay-damay. So dapat ang gusto sa Amerika kung kalaban ako nga nasod ug kalyado ta, kalaban po dapat nimo. Mo nang panahon ni Presidente Duterte ni kusog ang iyahang independent foreign policy. Unsa man to? Friends to all, enemies to none. Man ta mag-apil-apila ng gira nila nga sila-sila raman na, di ba? Pag gira nila damay ta. Ang problema pagka nagdamay ta, di man pud kita ang unang ayudahan. Diba? Ang unahon pud og rehabilitate, ang unahon pud og recover sa Amerika, katong gihapong nasod nga ilang giguba. Pero kita nga mga gingon nila nga mga little brother, small brother, nalimta na lang. Paita no, naman tay kwarta pampalit pero lagi kinahanglan pa nato mananghid sa ila dapat mohatag pagtugot kay dunay sanction ang Amerika sa iyaha mga allied nations nga bawal mo palit diya kay kontra nako na. Aw kamo ra may kontra ngano damayon man minimo. Kamo ra may nag-away ngano madamay man mi. Na ako'y nahinumduman nga ng klaseng tao first. Nga ng klaseng tao eh. Na ganing gusto niya, pagkalaban niya, kalaban po dapat nimo. Dili pwede nga amigo mo niya, amigo ta. Pati na nga batasan sa tao, sabi nagpolitiko ka, dapat politiko ka, amigo dapat nimo tanan. Di ba? No, so apay kalaban mo, inyo haman ang away, ayaw midamaya. Nga na nga tao. Gadiripod sa probinsya, napaganing posisyon. So, kalaban niya ang mga igagaw, gusto niya ang mga mayor na iyahang aliado, kalabanon po ang iyahang mga igagaw nga kalaban niya. Stambati batasan in town. Sige na, basig asa patapadulungan eh. Alauna 29 atong oras may gala. Kamo na minaw, dito po sa atong programang Serbisyo Publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Sa atong pagbalik, makauban nato ang Business Permits Licensing Office, BPLO Head sa lungsod sa Santa Cruz, Sir Neil Capuno. Mangumusta ta sa negosyo